Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang unang kabanata ng awit ni Solomon at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Joshua. Hindi po natin alam kung bakit muli tayong nasa libro ng Song of Songs. Natapos po natin ang libro ng Exodo, pagkatapos ay binasa ang libro ng 1, pagkatapos ay nabunot po natin ang Song of Songs. Naniniwala ako na ang Diyos ay nasa kalagitnaan po lang lahat ng pagpili na ito. Sa atin pong patuloy na pagbabasa ay matatanggap po natin ang mensahe ng Panginoon. Mayroon pong 6 na awit sa libro ng Song of Songs. Ito po ay tungkol sa asawang babae, asawang lalaki at maging sa mga taong naroon. Ito po ay tungkol sa mga Israelita kung paano nga ba sila magiging asawang babae ng Panginoon. Kung sa bagong tipan ay naisulat po doon ang tungkol sa relasyon ng simbahan at ng Hesukristo. Pagdating naman po sa awit ng Solomon, ang asawang babae ay ang mga Israelita at ang lalaki naman ay ang Diyos. Ang mga awit na ito ay naisulat ni Solomon, ngunit hindi po ibig sabihin nito na siya din ang tumapos ng lahat. Maaring may ilan lamang na siya ang sumulat, tulad ng kung paanong sa libro ng mga awit ay may mga pagkakataon ng ilan doon ay naisulat ni David. Maaaring pagkatapos ng kanilang termino ay mayroon pong mga tao na tumulong sa pagtatapos ng mga awitin. At pagkatapos nga ng ilang taon na pag-aayos ay naisulat po ang mga awitin na ito at mayroong 6 na uri ng mga awit sa libro o sa talaan ng awit ng Solomon. Sinulat ni Solomon ang ilan sa mga awitin. At makikita po natin ang aspetong ito. At nang matapos nga ito, yun po ay nasa panahon ni Haring Hezekiah. Matapos ang panahon ni Solomon ay ang panahon ni Jeroboam. At sa panahon nga ni Haring Hezekiah ay ang hilagang kaharian ay
natalo na. At ang mga pari noon, ang mga Levita noong araw, itinalapon nila ang mga awit na ito pagkatapos ay kinakanta. At sa ganitong perspektibo nga po natin ito uunawain. Ang koleksyon na ito ng mga awit ay mula sa panahon ni Haring Solomon hanggang sa panahon ni Haring Hezekiah. Kailan po inaawit ng mga tao ang mga awiting ito? Mayroon pong dalawang kondisyon. Ang isang kondisyon ay tuwing may mga kasal. Sa panahon ng mga Israelita noon ay mayroong 7 araw ng pagkakasal at mayroong mga piging. At ang mga awit na ito ay inaawit o kaya'y ginagawa ng akto. Kumbaga, may halin tulad po natin ito sa prophetic song. Aawit sila at ipapakita din kung paano ang relasyon sa pagitan ng asawang lalaki at ng babae. Ipinapakita po dito ang uri ng pag-ibig na puno ng dunong at pag-ibig na perpekto. Sa mga piging ay ginagawa rin po ito upang ipakita ang pag-ibig ng Diyos at ipakita ang relasyon ng Diyos sa mga Israelita. Ipinapakita po dito ang pag-ibig sa pagitan ng mga magsing-irog at maging ng pag-ibig ng Diyos para po sa atin. Kung kaya naman maihalin tulad din po natin ito sa mga relasyon na mayroon tayo, ang pag-ibig ng Diyos sa iglesia, ang pag-ibig ng Diyos para sa ating lahat. Sa bagong tipan ay nabanggit na ang iglesia ay ang asawang babae ng Diyos. At maaari din po nating maunawaan ang kabanatang ito, ang mga librong ito sa ganitong paraan. Ang kabanatang ito ay isang awit at mayroon po itong 3 bahagi o kaya 3 seksyon. Hindi po madali ang bigyan ng pamagat ang kabanatang ito. Ang unang kabanata madalas ay tungkol po sa pangitain. Ito po ay tungkol sa asawang babae ang kanyang pangitain.
nanais siya ng pag-ibig, at nais niya na magkaroon ng pagnanais sa kanya. Sa Ingles ay she has a desire to be desired. Bakit niya ninanais na maibig sa ganitong paraan? Siya ay mayroong pananabik, pagnanais. Sabi po dito, ang akong ito'y pinupupog, sinisiil mo ng halik, ang dulot ng pag-ibig mo'y mainam pa sa alak. Ako ngayon ay narito, isama mo kahit saan, at ako ay iyong dalhin sa silid mong pahingahan. Iyon po ay nabanggit sa verse 2 at verse 4. Naroon po ang pagnanais para sa pag-ibig. Mayroong pagnanais mula sa asawang babae na maibig. Unang bahagi ay verse 2 to 4. Ang pagnanais ng babae. Sabi dito, ang taglay mong halimuyak saan kaya tutulad, simbangon ng pangalan mo ang samuyo ay malaganap, kaya lahat ng dalaga ay iyong ang nabibihag. Ako ngayon ay narito, isama mo kahit saan, at ako ay iyong dalhin sa silid mong pahingahan. Tiyak akong liligaya ngayong ikaw ay narito. Ang nais ko ay madama ang alab ng pag-ibig mo. Pagsinta mo ay mas gusto ko kaysa alinmang inumin. Hindi ako nagkamali na ikaw nga ang ibigin. Ang asawang babae ay may ganitong pagnanais. Mayroon siyang pagnanais, mayroon siyang pangitain, mayroon siyang bagay na nais na madama. At ang pagnanais nga ito ng asawang babae ay kanyang sinasabi maging sa kanyang mga kaibigan. Sa perspektibo ng mga Israelita, mayroon din silang ganitong pagnanais na mahalin ng Diyos. Ito po ay refleksyon ng pag-ibig. Ito ay paggamit ng pag-ibig upang magkaroon ng interaksyon sa asawang lalaki. Para sa mga Israelita, naroon ang kanilang pagnanais na sila'y mahalin at halikan ng Diyos. At ang bibig nga ay atin pong ginagamit upang magpakita o kaya magbulalas ng ating pag-ibig, at sa parehong paraan kung paano ginamit sa kabanatang ito na ang labi ay ginagamit upang humalik. Ipinapakita po dito ang pagnanais ng asawang babae na mahalin sa ganitong paraan. Kung matatandaan po natin, minsan ay nagkaroon ng interaksyon ang Diyos kay Solomon at siya ay natuwa dahil
sa bagay na hiniling ni Solomon, na siya ay humingi ng karunungan upang mapamunuan ang mga tao ng maayos. Hindi siya humiling ng kayamanan o ng kung anumang mga bagay, at iyon ay ikinantuwa ng Diyos. Ito ang mga unang araw ni Solomon bilang mabuting si Solomon. Ang kanyang maayos na relasyon sa Diyos, malapit na relasyon sa Diyos. At ang Diyos nga ay natuwa sa kanya. Mayroon siyang simple o kaya payak na pag-ibig sa Diyos. Iyon ay mga unang araw ng kanyang paghahari. Naniniwala ko na ang mga love song na ito ay naisulat sa panahon na iyon. Ang nais lamang ni Solomon ay ang magkaroon ng dunong upang mapumunuan ang kanyang mga tao ng may karunungan at ng ayon sa kung anong makatwiran. Masasabi natin na ito po ang uri ng pag-ibig na mayroon si Solomon noon sa Panginoon. Ito ay maihahalin tulad din po natin sa panalangin ni Solomon na tumanggap ng dunong mula sa Diyos. Ang halik na ito ay ang pag-ibig ng Diyos. Ito'y tila nagsasabi na, "O Diyos, kung totoong mahal mo ang Israel, naway halikan mo ang iyong bayan." Ang kanyang pag-ibig ay higit na mainam o kaya mas masarap pa kaysa sa kung anong, kaysa sa alinmang uri ng alak. Ang kanyang pag-ibig ay simbango ng pabangong mamahalin. Sabi dito, "Ako nga ay narito, isama mo kahit saan at ako ay iyong dalhin sa silid mong pahingahan." Bilang mga Israelita, bilang mga tao ng Diyos, ano po ang uri ng kondisyon ng buhay na mayroon tayo? Ang presensya ng Diyos ang siyang magpapalakas po sa atin. At katulad nga ng naisulat dito, dahil sa pag-ibig ng Diyos, naway naisin po natin na higit na sumunod sa Diyos. Ang presensya ng Diyos ay nasa atin.
At sa ating pagsunod ay makikita ng lahat at ating ipinapakita na tayo ay kabilang lamang sa Diyos. Panginoon, nais naming pumasok sa silid, sa iyong silid pahingahan. Ito po dapat ang uri ng buhay na mayroon tayo, itong uri ng pagnanais na mayroon po tayo. Sa puntong ito ay mayroong malalim na pagnanais si Solomon sa Panginoon. At ito din ay representasyon ng buong Israel. At ganun din po sa atin ngayon, dapat magkaroon po tayo ng ganitong uri ng pagnanais sa Diyos. Sa atin pong buong buhay, dapat na mabilis po tayo o kaya'y maagap po tayo sa pagsunod sa Diyos. Muli, ang mga awit na ito ay inaawit sa mga piging at sa mga kasalan, ngunit sa parehong paraan ay nagpapakita din po ng relasyon na dapat na mayroon tayo sa Panginoon. Ipinapakita ng asawang babae ang kanyang pag-ibig para sa asawang lalaki at kung gaano niya ninanais na siya ay ibigin nito. Ako man din ay nagtatanong sa Diyos sa ganitong paraan. Lalo na noong 1999 nang ako ay mapuspos ng banal na espiritu. Matapos po akong mapuspos ng banal na espiritu, mayroon akong napakatinding pagnanais sa Diyos. At bawat umaga ay ninanais ko ang presensya ng Diyos. Madalas ay naroon ang pagbisita ng banal na espiritu. Pagkatapos ako ay luluhod sa aking mesa, bubuksan ng aking Biblia, at hanggang ngayon nga ay ang parehong Biblia pa rin ang akin pong ginagamit. Ang mesang iyon ay hindi ganun kaganda. Pagkatapos ay bumili lamang ako ng board. Pagkatapos ay nilagyan ko ng mga haligi upang iyon ang maging aking mesa. Pagkatapos doon ko babasahin ang aking Biblia, doon ako nananalangin, at sa aking pananalangin, maraming pagkakataon ay may mga kamangha-manghang bagay na nangyayari. Pagkatapos ay makakaamoy ako ng mabangong samyo sa aking kwarto, sa aking mesa, sa aking Biblia. At aking naaamoy ang mabangong samyo na ito. Naroon ang mabangong pag-ibig ng Diyos.
Naniniwala ako na iyon ay ang pabango na mula sa Diyos at ang presensya ng Diyos ay naroon. At ang Diyos nga ang nagdadala sa akin. At mula sa puntong ang iyon ay nagkaroon ako ng pagnanais na mas mapalalim pa ang relasyon sa Diyos. At sa tuwing ako ay nagbabasa ng Biblia, ay naroon ang pagkilos ng Diyos. Kung hindi dahil sa pag-ibig ng Diyos, ay hindi ako magtatagal sa paglilingkod sa Vancouver. Mula 1989 hanggang 1999, ako ay naglingkod doon ng 10 taon. Patuloy akong nagnanais para sa Diyos, patuloy kong hinahanap ang kanyang presensya. Kung tutuusin, ito ay katulad ng asawang babae na tinutukoy po dito. Naroon ang pagnanais sa presensya ng Diyos. At ngayon nga alam ko na ang Diyos ang patuloy na nangunguna sa atin. Noong panahon na yon, nang mapuspos ako ng banal na espiritu, ramdam ko na halos 30 uri ng masasamang espiritu ang umalis sa akin. Alam ko dahil para bang mayroong maitim na ulap na umalis sa aking katawan. Sa panahong iyon, ang presensya ng Diyos ay napakalakas. Nakikita ko ang presensya ng Diyos na patuloy na nagliliwanag sa akin at nagsimula akong magbasa ng Biblia. Sa aking pagbabasa ng Biblia, ang mabangong samyo na mula sa Diyos ay dumating din sa akin. Kung kaya naroon na pagnanais na tumakbo kasama ang Diyos at mamalagi sa kanyang silid pahingahan. Kaya naman naroon pa rin ang pagnanais ko na ako ang pinakamahal ng Diyos sa buong mundo. Hindi nyo kailangan magselos. Hindi naman po ibig sabihin nito na mahal ako ng Diyos at hindi niya kayo mahal. Ngunit naway magkaroon tayo ng ganitong perspektibo na tayo ang pinakamahal ng Diyos sa buong mundo. Kung tutuusin, tulad ng naisulat sa awit na ito, naway may ganito din po tayong uri ng pag-ibig sa Diyos at pagnanais sa Diyos. Ramdam ko ang malakas na presensya ng Diyos sa aking buhay, sa lahat po sa atin dito. Ang Diyos ay kasama po natin. Alam ko na ako ay mahal na mahal ng Diyos. Sa aking paniniwala sa Diyos, nagsimula po yon nang ako ay 20 taong gulang. Noon ay talagang nagpursige ako sa pag-aaral. Pinagsikapan kong makapasok sa universidad hanggang sa ako nga ay makapag-aral. Ako ay nag-aral dahil kinailangan kong alagaan ang aking ina at sa parehong paraan kailangan ko ding magtrabaho para magkaroon ng pera pagkatapos ay mag-aral. Pinag-aral ko ang aking sarili.
Pagkatapos ako ay nagkaroon ng university exam. Noon ay hindi po siya katulad ng DSE. Dahil ang mga universidad noon ay may iba't ibang mga uri ng pagsusulit at napakahirap nga. Ngunit naggawa kong makapasa. Ngunit wala sa mga universidad na ito ang tumanggap sa akin. Sinubukan ko sa Chinese University. Sinubukan ko ang religion and department, ngunit hindi man lang ako nabigyan ng interview, kung kaya naman nag-aral ako sa Taiwan. Pagkatapos bumalik ako upang magtrabaho at muling nagtrabaho ng 5 pang taon. Nang ako ay magkaroon ng sapat na pera, ako ay lumipat sa Canada upang mag-aral ng teolohiya sa loob ng 3 taon. Pagkatapos ay nagsimula akong magpastor ng 10 taon. Napakahabang paglalakbay. Umabot sa punto na napakahirap nga ng paglalakbay na ito. Pagkatapos ay tinanong ko ang Diyos, Panginoon, paano? Lagi kong tinatanong bakit napakaraming mga problema sa buhay. Makikita po natin sa verse 5 hanggang 11. Sa kanyang paglalakbay sa paghahanap ng kanyang minamahal, at ang paglalakbay nga na iyon ay napakahirap. Sinasabi dito ng babae na ako ay maitim at hindi kaaya-aya. Mali. Ang sabi niya dito ay ako'y kayumanggi, katulad ko ay mga toldang sa kedar paniyayari, tulad ko rin mga tabing sa palasyo ng hari. Sinasabi niya na siya ay nasunog lamang dahil sa araw, ngunit naway siya ay hindi kamuhian. Maging ang kanyang mga kapatid ay hindi siya kinulugdan. Sila ay nagkaisa na siya ay pagbantayin ng ubasan. Dito ay sinasabi ng babae na siya ay maganda, ngunit naroon ang kanyang pakiramdam, ang kanyang mababang pagtingin sa sarili. Naroon ang pagsubok na nararanasan ng asawang babae.
At sa puntong ngang ito ay hindi rin nagpatalo ang babae bagkus ay higit pang nagnais sa pag-ibig ng asawang lalaki. Ipinapakita lamang po nito ng mga Israelita ay dapat ding magkaroon ng ganitong katapangan na higit pang magnais sa pag-ibig ng Diyos sa kabila ng mababang pagtingin ng iba. Sabi sa verse 7, itong aking pakiusap o giliw kong minamahal sa akin ay sabihin mo pastulan ng iyong kawan. Sa init ng katanghalian pahingahan nila'y saan, sa akin ay ituro mo nang ako ay di maligaw. Naroon ang kanyang paghahanap kung bakit kinailangan niyang magtusa ng ganoon at kutsain ng iba. Sabi sa verse 9, saan ko ba itutulad ang gayuma mo, aking hirang sa kabayo ng Faraon, anong ganda kong pagmasdan. Ito ang sinasabi ng mangingibig na lalaki. Dito sinasabi ng mangingibig na lalaki na mahanap din ng babae siya. Sunod sa verse 12 hanggang 17. Ito po ay tungkol sa babae kung paano makikita niya ang mangingibig na lalaki. Ganito po ang pag-ibig. Dito makikita din po natin kung gaano nagnanais ang asawang babae para sa kanyang mangingibig.
Nabanggit ang samyo ng mira. Sabi sa verse 14, ang kawangis ng mahal ko ay isang kumpol ng bulaklak sa ubasan ng Engedi, magiliw kong pinamitas. Maganda ka aking sangita, ang mata mo'y mapupungay, nagniningning nangaakit habang aking pinagmamasdan. At muli ay sumagot ang babae, makisig ka aking mahal, anong kisig, anong inam, magiging himlayan natin laging kulay na luntian. At sedar ang siyang biga nitong ating tahanan, mga kisa may pinong pili, kahoy na talagang maiinang. Sa atin pong mga buhay, mga kapatid, dapat po tayong dumaing sa Diyos sa ganitong paraan na laging umasa sa Kanya. Kahit na po sa panahon ng mga pagsubok, higit po dapat tayong sumunod sa Kanya. Tulad ng ako ay nasa Vancouver sa loob ng 10 taon, ay naroon pa rin ang pagnanais ko para sa Diyos. Nakaharap ako ng mga problema, ngunit patuloy akong sumunod sa Kanya. At alam ko na mula sa puntong iyon ay kailangan ko ang Diyos, kailangan ko ang banal na Espiritu, kailangan ko ang pangungusap ng Diyos. At hanggang ngayon nga ay naalala ko pa rin ang uri ng samyo na ipinaamoy ng Diyos mula sa akin, na alam kong iyon ang Kanyang pag-ibig. Ang pagnanais ko sa Diyos ay pareho pa rin. Ang presensya ng Diyos ay narito. Dapat po tayong dumaing sa Diyos at sama-sama nating damhin ang Kanyang presensya. Tayo po ay tumayo at purihin natin ang Diyos.
Panginoong Jesus, kami nagpapasalamat sa iyo. Ikaw ang Diyos na nangungusap sa amin. Banal na Espiritu, ikaw ay aming tinatanggap sa lugar na ito. Panginoon, naway dumulog ka sa lugar na ito. Naway dumulog ka maging sa buhay ng bawat isa. Panginoon, mangusap ka sa amin pong mga puso. Mga kapatid, maaari po tayong tumayo o kaya ay maupo. Sa pagkakataong ito, atin pong siya sa atin ang ating mga puso kung kamusta ang ating relasyon ugnayan sa Kanya. Naisin po natin ang presensya ng Diyos. Naisin natin lagi ang puspos ng banal na Espiritu. May mga pagkakataon po ba na tayo ay laging nagrereklamo? Banal na Espiritu, naway mangusap ka sa amin pong mga buhay. Banal na Espiritu, naway maghari ka sa aming buhay. Banal na Espiritu, tulungan mo kami. Nasiya sa atin ang aming puso kung naroon pa rin ang naming pagnanais para sa iyo. Panginoon, ikaw lamang ang nais namin. Naway mangusap ka sa amin pong mga buhay. Sa atin pong kalagitnaan, mayroon po sa atin ang mataas ang tingin sa sarili, ngunit mayroon ding mababang pagtingin sa sarili, naroon ang pakiramdam na tayo ay kinabumuhian, at ikaw ay napupuno ng pagrereklamo ng kalungkutan. Naway naisin mo ang presensya ng Diyos. Ito ay oportunidad upang sumunod sa Diyos. Panginoon, ikaw ay aming iniibig. Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo. Idinudulog namin sa iyo ang aming mga kahinaan, ikinukumpisal ang aming mga kasalanan. Panginoon, patawarin mo kami. Sa mga panahon ng paghihirap, lagi naming pinipili na magreklamo, bakit ako? Bakit ako? Panginoon, sa mga problemang ito, pinipili namin na lumayo sa iyo, tumakbo mula sa iyo, pagkatapos ay magreklamo.
Pinipili namin na maging mababa. Pinipili namin na tumakbo palayo. Panginoon, sa pagkakataong ito, maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng libro ng Solomon. Tulungan mo kaming maunawaan na sa tuwing kami nagkakaroon ng problema, na tuwing sinusubukan namin na tumakbo palayo, naway piliin namin na tumakbo palapit sa iyo. Panginoon, sa tulong ng iyong masamyong pabango, kami ay narito. Kami ay tumatakbo papalapit sa iyo. Ang bawat isa po sa amin, dahil sa iyo, kami ay mayroong kaligayahan. Kami ay natutuwa hindi dahil sa aming sariling pagdedesisyon, pagnanais, hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil sa iyo, dahil lamang sa iyo. Panginoon, ang iyong kalwalhatian ay nasa amin. Hindi na mababa pa ang aming pagtingin sa aming sarili. Kami ay narito upang magdiwang at magsaya. Banal na Espiritu, naway tulungan mo kami. Panginoon, amin pong inaamin na sa tuwing kami ay nalilito, tuwing kami ay nahihirapan, sa panahon ng mga krisis, sa panahon ng problema, madalas kami ay mabilis na maimpluwensyahan ng mundo at ng tao. At ang aming pangapaningin ay hindi nakatuon sa iyo. At dahil sa mga opinyon na ito, kami ay nalilito, kami ay nahihirapan. At kami nga ay nahuhulog sa patibong ngunit tulungan mo ako, Diyos, na makita at madinig ang tinig mo. At magkakaroon lamang ako ng kumpiyansa sa tulong mo. Panginoon, tulungan mo ako na mas magnais pa sa iyo at magkaroon ng sapat na ugnayan sa iyo. Ikaw lamang, O Diyos, ang tiyak at siyang pinakamainam sa lahat. Ikaw lamang ang makatwiran. Ikaw lamang ang mabuti at tapat. Sa tulong mo, O Diyos, ang lahat ng problema ay magkakaroon ng kasagutan. Panginoon, bigyan mo ko ng higit pang pagnanais. Panibagong pag-ibig, panibagong tamis at pagnanais sa iyo. Panginoon, naway ang iyong pag-ibig ay patuloy na palakasin ako bawat araw. Wala nang ibang paraan, O Diyos, upang malutasan ang bawat problema kundi sa tulong mo lamang.
Panginoon, tulungan mo kami na isuko ang bawat naming mga pananalita, lalo na bawat pagrereklamo, upang higit lamang na makita ang iyong presensya, ang iyong pag-ibig. Panginoon, kailangan ka namin. Panginoon, patuloy mo akong tulungan na makalapit sa iyo at makarating sa iyong silid pahingahan. Panginoon, pinupuri ka namin, pinupuri namin maging ang iyong pag-ibig. Panginoon, inaalala namin ang iyong pag-ibig. Panginoon, pinupuri ka namin, pinupuri at iniibig. Ako ngayon ay narito, isama mo kahit saan at ako ay iyong dalhin sa silid mong pahingahan.
Panginoon, ang nais namin ay hindi reliyon kundi ay maayos na ugnayan sa iyo. Panginoon, hindi lamang sa Hong Kong ka namin kailangan, ngunit kailangan ka ng lahat ng iyong iglesia. Ngayon lamang ay nabanggit ni Pastor Joshua kung gaano ninais niya ang presensya ng Diyos nang siya ay nasa Vancouver. Atin pong ipinalangin ang lahat ng ating kapastoran at lahat ng ating mga branch churches. Panginoon, narito kami upang manalangin. Panginoon, pinupuri ka namin. Panginoon, kami ay tumitingala sa iyo. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Ako ay mayroong pag-uudyok. Ang Song of Songs na ito na atin pong inawit at sinayaw. Ito ay isang awit at sayaw na may kasamang pagpopropesiya. It's a prophetic song and dance. Banal na Espiritu, naway palakasin mo kami. Naway ang lahat po sa atin ay mas maging malapit sa Diyos. Atin pong ipakita ang ating pag-ibig sa Diyos.
Panginoon, amin pong binubukas ang aming sarili sa iyo. Ang aming durungawan ay naritong nakabungas sa iyo. Amin pong isinusuko ang lahat naming mababang pagtingin sa sarili, galit, pagrereklamo, pag-atake, mga taong mababang pagtingin sa amin. Ngunit narito pa rin ang aming pagnanais para sa iyo. Kami ay naritong umaasa sa iyo. Ikaw ang aming iniibig. Panginoon, protektahan mo ang bawat isa sa amin dito. Protektahan mo, O Diyos, ang iyong asawa. Kinakailangan ka ng iyong irog. Panginoon, ikaw ay nais namin. Tulungan mo kami na higit na lumapit sa iyo. Sinasabi po ng Diyos sa atin, aking anak, ikaw ay katulad ng kabayo, ng napakagandang kabayo. Nagniningning, nagliliwanag, at tulad ng isang karwaheng napakaganda. Aking ipapakita ang aking sarili sa iyo. Ikaw ay aking dadalhin sa silid pahingahan. Kahit nasan man po tayo ngayon, anumang estado ng ating buhay, ikaw ay aking sasamahan. Panginoon, maraming salamat. Tunay ngang inililigtas mo ang mga taong nawawala at kami ay iyong itinatag bilang iyong mga minamahal. Kami ay iyong iniibig. Panginoon, maraming salamat. Itaas po natin ang ating mga kamay. Sabihin natin sa Kanya kung gaano natin siya kakailangan. Panginoon, kailangan ka namin at ikaw ay aming pinapasalamatan. Ilagay po natin ang ating kamay sa ating dibdib. Tayo po ay manalangin. Banal na Espiritu, ako ay umaasa sa iyo, naway tulungan mo ako sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.